Ayon pa sa mas detalyadong ulat ng media sa South Korea, patuloy na isinusulong ng Korea Aerospace Industries ang KF-21 Boramay bilang pangunahing produkto nito sa pandaigdigang merkado ng modernong fighter aircraft at ang Pilipinas ang itinuturing na pinakamalamang na unang bansang tatanggap ng eroplano sa ilalim ng export program. Binibigyang diin ng KAI na ang taong 2026 ay isang mahalagang yugto dahil inaasahan nilang dito mapipirmahan ang kauna-unahang kontrata ng pag-export ng KF-21 na magsisilbing breakthrough para sa industriya ng depensang panghimpapawid ng South Korea. Ayon kay Lee Jae-kwang ng NH Investment and Securities, ang posibilidad ng pagkuha ng Philippine Air Force ng KF-21 Boramay ay patuloy na tumataas dahil sa kombinasyon ng pampulitikang tiwala, matagumpay na mga nakaraang kontrata at praktikal na pangangailangan ng Pilipinas. Ipinaliwanag niya na ang ugnayan ng Seoul at Maynila sa larangan ng depensa ay unti-unting lumalalim, lalo na matapos ang serye ng matagumpay na proyekto tulad ng FA-50PH Light Combat Aircraft Program at ang pagkuha ng mga barkong pandigma ng Philippine Navy na gawa ng South Korea. Dahil dito, lumilikha ito ng positibong pananaw na ang susunod na malaking hakbang ay ang pagkuha ng isang mas advanced at mas may kakayahang fighter jet gaya ng KF-21. Binanggit din ni Lee na ang kanyang mga naunang prediksyon hinggil sa pag-export ng karagdagang 12 unit ng FA-50PH at sa kontrata ng mga bagong frigate ay nagkatotoo, kaya't pinaniniwalaan ng maraming analyst na may bigat ang kanyang pagtataya sa usapin ng KF-21. Ayon sa kanya, hindi lamang simpleng transaksyon ang pinag-uusapan kundi isang pangmatagalang partnership na maaaring magbukas ng pinto sa mas malawak na kooperasyon, kabilang ang training, maintenance, teknikal na suporta at posibleng lokal na partisipasyon sa hinaharap. Sa hiwalay na pagsusuri, binigyang diin na ang presyo ng KF-21 Boramay ay isang kritikal na bentahe kumpara sa iba pang modernong fighter aircraft sa parehong kategorya. Kumpirmado na ito ay mas mura kaysa sa Abjas 39E F Gripen, F-16 Block 70-72 Viper ng Lockheed Martin at Eurofighter EF-2000 Typhoon. Para sa Pilipinas, kung saan ang budget sa depensa ay kailangang maingat na ipamahagi sa iba't ibang sangay ng sandatahang lakas, ang mas mababang acquisition cost at inaasahang mas abot kayang operating cost ng KF-21 ay isang napakahalagang konsiderasyon. Higit pa sa usapin ng presyo, mahalaga rin ang aspeto ng interoperability at karanasan dahil gumagamit na ang Philippine Air Force ng FA-50PH. Nagawa rin ng KAI, inaasahang magiging mas madali ang paglipat patungo sa KF-21 sa larangan ng pagsasanay ng mga piloto, maintenance ng mga ground crew, at pamamahala ng logistics at spare parts. Ito ay maaaring magresulta sa mas mabilis na operational readiness at mas mababang panganib sa pagpapatupad ng programa kumpara sa pagpili ng isang ganap na bagong platform mula sa ibang bansa. Itinuturing ng mga defense analyst na ang KF-21 Boramay ay maaaring magsilbing bridge aircraft para sa Pilipinas na magbibigay ng kakayahang mas mataas kaysa sa light combat aircraft, ngunit mas praktikal at mas abot kaya kumpara sa mas mahal na 5th generation fighters. Sa ganitong konteksto, nakikita ang KF-21 bilang isang balanseng solusyon na angkop sa kasalukuyan at hinaharap na pangangailangan ng Philippine Air Force, lalo na sa air defense, maritime patrol support, at multi-role combat mission. Kung tuluyang mapirmahan ang kontrata, ang Pilipinas ang magiging kauna-unahang dayuhang operator ng KF-21 Boramay, isang makasaysayang hakbang para sa parehong bansa. Para sa South Korea, ito ay magsisilbing mahalagang patunay ng kakayahan nitong
makipagkompetensya sa mga tradisyonal na higante sa industriya ng fighter aircraft. Para naman sa Pilipinas, ang posibleng pagdating ng KF-21 Boracay ay magiging isang malaking hakbang pasulong sa modernisasyon ng Philippine Air Force at sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya at interes nito sa rehiyon.